What if I don't want this to be goodbye, Isabel? Narinig niyang tanong ni Ethan. Nagulat si Isabel nang magsimula rin itong maglakad sa ulan patungo sa kanya. Tumigil ito sa harap niya at iniangat ang baba niya upang magtama ang kanilang paningin. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, ating natunghayan ang muling pagkikita ni Isabel at Ethan. Sinubukang ipagtapat ni Isabel ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit bago pa man matapos magsalita ang dalaga ay siniil na ito ng mainit na halik ni Ethan. Ito na nga ba ang hudyat na tanggap na ni Ethan ang kanyang pagkatao? Ating tunghayan sa ika-6 na kabanata. Parang ang surreal ng lahat. Pakiramdam ni Isabel na nanaginip siya. Ngunit kung isa man itong panaginip, sigurado si Isabel na hindi niya gugustuhin magising pa. Di bali nang manatili sa isang panaginip na sa isipan niya lang nangyayari, kung ibig sabihin nito'y mananatili siya sa bisig ni Ethan. Pero nung kailanganin niya ng humiwalay upang sumagap ng hangin, doon niya napagtantong hindi siya nananaginip. Hindi siya nananaginip. Totoong nasa harap niya si Ethan na bahagyang humahangos at nakangiti sa kanya. Bahagya siyang napahawak sa kanyang labi na sariwa pa ang alaala ng mga halik ni Ethan. Napakalakas pa rin ang kabog ng kanyang dibdib nang mapatingin siya sa mga mata ni Ethan. Isabel. Hindi nakagalaw si Isabel nang isandal ng lalaki ang noo niya sa kanya. Hinawakan ni Ethan ang kanyang pisngi sa kahinalikan ng kanyang noo. Napakurap si Isabel at sinubukang lumayo. Hinubad niya ang coat na ibinigay sa kanya ni Ethan at ibinalik sa mga kamay nito. Isabel, what's wrong? Bakas ang pag-aalala sa boses ni Ethan, kaya lalong nagilty si Isabel. I'm sorry, sabi niya. Mali ito. Hindi dapat. Hindi mo nga ako lubusang kilala. Hindi ako ang kung sino mang inaakala mo, Ethan. Huminga ng malalim si Isabel at nagsimulang maglakad palayo. Alam niya sa sarili niyang wala siyang ibang gustong gawin kundi bumalik sa mga bisig ni Ethan at manatili doon ng mahabang panahon. Pero kailangan niyang manindigan. Hindi siya pinalaki ni Nanay Arabella na inuuna ang sarili niyang kagustuhan at magsisinungaling sa mga taong pinapahalagahan niya. Mas mabuti na rin na ngayon pa lang ay maputol na ang ugnayan nilang dalawa. Kesa naman lalo lang silang masaktang pareho sa huli. Dahil alam ni Isabel na wala silang maaaring patunguhan dahil magkaiba sila. Sa pelikula lang nangyayari ang mga inaasam-asam ni Isabel. She'd rather save herself from heartbreak nang set him free. Kahit sa bawat hakbang niya'y parang paulit-ulit na sinasaksak ang kanyang puso. What if sabihin kong wala akong pakialam? Biglang sabi ni Ethan. Nanlaki ang mga mata ni Isabel at napako siya sa kanyang kinatatayuan. Anong ibig sabihin ni Ethan? Muling binalot ng pagkalito ang kanyang isipan. Inuudyukan siya sa kanyang puso na lumingon at harapin si Ethan. Ngunit sa kabilang banda naman, sinasabi ng kanyang isipan na manghihina lang ang kanyang resolba kapag pinagmasdan niya muli ang mukha ng lalaki. Kaya naman, nanatiling nakatalikod at nakatingin sa ulanan si Isabel. Anong ibig mong sabihin? Hindi niya napigilang magtanong dahil na rin sa kuryosidad niya. Narinig niya itong naglalakad palapit sa kanya. Bahagya na papikit si Isabel nang maramdaman niyang katabi niya lang ito. Sa kabila ng ulan, naaamoy niya pa rin ang pabango ni Ethan, pati ng natural nitong halimuyak.
Kinailangan ni Isabel na ipunin ang kanyang self-control upang pigilan ang sarili na yakapin na lamang si Ethan. Wala akong pakialam, Isabel, sabi ni Ethan na nakatingin lang din sa ulanan. Kahit na sino ka man, I don't care. Ang importante sa akin, yung magkasama tayong dalawa. Pero, bakit? Nalilitong tanong ni Isabel. Hindi ba dapat magagalit ka sa akin dahil hindi agad ako umamin kung ano ang totoo? Nagulat siya nang bahagyang tumawa si Ethan. People lie all the time. Tignan mo naman ako. Hindi ba't bala kong papaniwalain ang papa at mga business partners namin na matagal na akong may kasintahan? Na stable na ako sa personal na buhay kaya dapat nila akong pagkatiwalaan pagdating sa negosyo? Napaawang ang bibig ni Isabel at hindi niya napigilang mapatingin kay Ethan. Ihinahalin tulad ba niya ang sarili niya sa isang mababa ang katayuan tulad ni Isabel? Anong sinasabi mo, Ethan? Magkaiba ang sitwasyon natin. Maganda ang intensyon mo para sa kumpanya niyo. Samantalang ako, umiling-iling si Ethan. I don't think we're really that different. Gaya ng sabi mo, naipit ka lang sa sitwasyon. I'd say that the same reason why I wanted someone to pretend to be my girlfriend. Bumuntong hininga ang lalaki. Ang ibig kong sabihin, magiging isa akong hipokrito kung magagalit ako sa'yo dahil nandito. At isa pa, nakilala pa rin naman natin ang isa't isa ng higit pa sa mga pagpapanggap natin. Hindi makapaniwala si Isabel sa mga nangyayari. Pakiramdam niya ay muling nanlalambot ang kanyang mga paa. Akala niya ay alam niya na ang lahat ng dapat niyang malaman tungkol sa lalaki. Pero kaya niya pa rin palang masurpresa ni Ethan. Hindi niya maiwasang lalong humanga sa lalaki. Kung ganun, dahil alam mo na rin naman ang totoo, sabi ni Isabel, makabubuti sigurong kausapin mo ang kaibigan mo para mahanap mo ang babaeng dapat pala'y magpapanggap bilang girlfriend mo. Pasensya na sa naidulot kong gulo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi ko ipagsasabi ang tungkol sa sandali kong pagpanggap bilang girlfriend mo. Sisiguraduhin ko rin hindi mo na ako makikita o ng mga nakakilala ko sa party kahapon. Sa kabila ng lahat ng nararamdaman niya para kay Ethan, pinilit pa rin ni Isabel ang sarili niya na humakbang palayo. Paulit-ulit niyang isinisiksik sa kanyang isipan na ito ang makakabuti para sa kanilang dalawa. Kahit na naihayag na nila ang katotohanan, naaalala pa rin ni Isabel ang sinabi ng nanay Arabella niya. Magkaiba ang mundo nilang dalawa. Dapat sa simula pa lang ay nakinig na siya sa sinabi nito. Is that it? This is goodbye? Iiwanan at kakalimutan mo lang ako na parang walang nangyari? Tanong ni Ethan. Naikuyom ni Isabel ang kanyang kamao at huminga ng malalim. Bakit ba pilat na pinapahirap ni Ethan ang kagustuhan niyang itama ang pagkakamali niya? Oo, dahil ito ang tama, sagot ni Isabel. Kahit na nangingilid ang kanyang luha, kailangan niyang maging matatag. Kahit sabihin mo hindi ka galit sa akin, niloko pa rin kita. Mas makakabuti para sa ating dalawa kung kakalimutan na lang natin ang pangyayaring ito. Muling naglakad si Isabel. Hindi niya alintana ang malakas na buhos ng ulan. Pagkatapos ng lahat, pakiramdam niya'y kulang pa ito bilang kaparusahan sa pag-iilusyon niya. Napakasakit palang harapin ang realidad. Pero pinipigilan niya ang sarili niya na umiyak. Kapag umiiyak siya doon, hindi niya alam kung anong gagawin niya. At hindi niya gustong makita siya ni Ethan na nasa ganoong kalagayan. Mabuti ang puso ni Ethan. Tiyak na magigilty rin ito kapag nakita siya nitong umiiyak. Kaya't kailangan niyang pigilan ang emosyon niya. What if I don't want this to be goodbye, Isabel?
Narinig niyang tanong ni Ethan. Nagulat si Isabel nang magsimula rin itong maglakad sa ulan patungo sa kanya. Tumigil ito sa harap niya at iniangat ang baba niya upang magtama ang kanilang paningin. Muling dumagundong ang pintig ng puso ni Isabel. Ano? Bakit? Hinawakan ni Ethan ang mga kamay ni Isabel. Bagamat parehong nanginginig ang kanilang mga kamay dahil sa lamig, mariin pa rin ang kapit ni Ethan na animoy natatakot itong maglalaho siyang bigla kapag hindi siya nito hinawakan ng maigi. Because I don't care. I don't care if you're not who I initially thought you are. Aniya. Marahan itong hinawakan ang pisngi niya gamit ang isang kamay. Samantalang hawak pa rin ng isa ang mga kamay niya. What I care about is you. Hindi lang ikaw ang nakakaramdam ng kakaibang saya kapag magkasama tayo. Iyon ang mahalaga para sa akin, Isabel. Nakunot ang noo ni Isabel. Pero, Ethan, hindi naman ako parte ng mundo mo. Pagpapaliwanag niya. Bakit mo naman pagpapahalagahan ng isang tulad ko? Muling tumawa si Ethan. Tila isang malaking biro ang katanungan sa kanya. Isabel, something you should know about me. Wala akong pakialam kung anumang katayuan mo sa buhay. Hindi kita huhusgahan dahil doon. I like you for who you are. You make me feel free kapag kasama kita. Pakiramdam ko, hindi ko kailangan maging perpekto. Kaya Isabel, hindi ko matatanggap ang pagpapaalam mo. Hindi alam ni Isabel kung gusto niyang matawa o maiyak pagkatapos niyang marinig ang mga sinabi ni Ethan. Pwede bang sabay niya yung gawin? How can you be so perfect? Bulalas niya, dahilan upang matawa ang lalaki. I could ask you the same thing. Nakangiting sabi ni Ethan bago sunggaban ng halik si Isabel. This time, hindi na nagdalawang isip si Isabel na tugunan ng mga halik ng lalaki. Ipinulupot niya ang kanyang braso sa liig nito habang ginagantihan ang bawat halik. Sa mga oras na yun, walang realidad maliban sa kanilang dalawa sa gitna ng ulan. Kasabay ng pagbuhos ng ulan ang pagragasa ng kanilang emosyon. Sa mga oras na yon, wala nang ibang mahalaga bukod sa pakiramdam ng marahang paghagod ni Ethan sa kanyang buhok at sa malakas na tibok ng puso ni Ethan na nararamdaman niya habang nakapatong ang kanyang kamay sa dibdib nito. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, parehong napakalapad ng mga ngiti ni Isabel at Ethan. Pakiramdam ni Isabel ay nagniningning ang kanyang mga mata dahil sa tuwa. Napakagaan ng kanyang puso, bagamat napakabilis pa rin ang tibok nito. So, tungkol sa pagpapanggap ko bilang long-term girlfriend mo? Tanong ni Isabel. Mabuti na rin na maklaro nila ang mga bagay-bagay. Huminga ng malalim si Ethan, bagamat nananatili pa rin ang kanyang ngiti. Kailangan ko pa rin ng ipapakilala kina Papa at alam kong bago pa lang itong itunuro niya silang dalawa. But I want to try. Gusto ko sanang unti-unti natin subukang totohanin kung okay lang sa'yo. Gustong sabihin ni Isabel na pinag-isipan niyang mabuti ang proposisyon ni Ethan. Na huminga ng kahit magdamag para isipin ang pros at cons gaya ng gagawin kung sino mang lohikal na tao. Ngunit isang ngiti lang ni Ethan, naglaho na ang lahat ng lohikal na desisyon mula sa kanyang isipan. Kaya naman, tumango na lamang si Isabel. Okay, aniya. Susubukan natin at handa ako na magpakilala pa rin sa papa mo. Nang makita niya kung gaano kasaya si Ethan, kung paano ito sumigaw at nagtatatalon bago siya yakapin ng mahigpit, nawala ang anumang agam-agam ni Isabel.
I promise you, hindi mo to pagsisisihan. Pangako ni Ethan. Habang iniikot-ikot niya sa gitna ng ulanan. Hindi kita pababayaan. Magkasama nating haharapin ang kahit ano. Hindi napigilan ni Isabel na matawa dahil sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Hindi siya makapaniwalang kanina lang ay kinukonsidera niya ang posibilidad na hindi niya na makikita pa kahit kailan si Ethan. At ngayon naman, pinag-uusapan nila ang pagkakaroon ng isang totoong relasyon. Bahagya itong nakakalito, pero masaya itong tinanggap ni Isabel. I trust you, Ethan. Basta hindi mo ko hahayaang maiwang mag-isa kasama ang mga kasosyo niyo. Okay na ako, sabi niya. Hindi niya sigurado kung anong kakaharapin nila sa hinaharap. Pero kung magkasama naman sila, kumpiyansa naman si Isabel na makakasurvive sila. Matapos ang ilang sandali, binitawan na siya ni Ethan. So, no more talk about goodbye? Tanong nito na tila naninigurado. Ngumiti si Isabel at siya na mismo ang humawak sa kamay ng lalaki. Yep, hindi na ako aalis. Akala ni Isabel, nakita niya na lahat ng klase ng ngiti na mayroon si Ethan. Ngunit ang ngiting ipinukol nito sa kanya pagkatapos nitong sabihin ay lubhang nakakasilaw. Tila katumbas nito ang 100 ilaw na nagpapaliwanag sa buong syudad. Nakakahawa ang ngiting ito. Pakiramdam ni Isabel, maging siya'y nakakaramdam ng walang katapusang kasiyahan. Pareho silang napatalon nang biglang kumidlat at kasunod nito'y isang malakas na kulog. Tila noon lang nila napagtanto na patuloy pa rin sa pagbuhos ang ulan at pareho silang basang-basa. We should probably get out of this rain, sabi ni Ethan. Agad namang sumang-ayon si Isabel at tumatawa silang tumakbo pabalik sa parking lot. Basang-basa sila at nanginginig sa lamig. Pero hindi mabura-bura ang ngiti sa kanilang mga labi. That is, hanggang sa muling magsalita si Ethan. Ihahatid na kita sa inyo, aniya, at pinagbubuksan siya ng pintuan. Nag-aalangang napatingin sa kanya si Isabel. Sa tingin ko hindi yan magandang ideya, Ethan, sabi naman ni Isabel. Isabel, akala ko ba napag-usapan na natin to? Tanong ni Ethan. I don't care about your background. Agad naman siyang pinutol ni Isabel. Hindi dahil doon, paliwanag niya. Kahit na alam niya sa sarili niyang parte na rin iyon kahit papano ng dahilan. Si nanay kasi, iba kasi yung pinaalam ko sa kanya kaninang umaga, kaya baka makakabuti kung ihahanda ko muna siya bago ko sabihin yung tungkol sa atin. Hindi na muna sinabi ni Isabel ang tungkol sa opinyon ni Nanay Arabella tungkol sa interes niya kay Ethan. Ni hindi niya nga alam kung paano ibobroach ang topic sa kanyang ina. Lumapit sa kanya si Ethan at hinawakan ang kanyang balikat. Okay, naiintindihan ko. Pero since ipapakilala na kita sa papa, baka dapat mag-schedule na rin tayo ng dinner kasama ang pamilya mo. Nanlaki ang mga mata ni Isabel sa offer ni Ethan. Sobrang daming nangyari ngayong araw. Napakabilis. Hindi niya alam kung kabilang sa mga kaya niyang i-handle ang pagpapakilala kay Ethan bilang kanyang kasintahan sa kanyang ina. Mabuti na lang at nasagip siya mula sa pagsagot kay Ethan nang dumating ang driver nila at inaabot ang cellphone ni Ethan. Sir, may tawag po kayo mula sa sekretary ni Don Antonino. Dali-daling tinanggap ni Ethan ang telepono at saglit na tumalikod upang sagutin ang tawag. Bahagyang ginakap ni Isabel ang kanyang sarili upang kahit papano'y maibsan ng lamig. Sinubukan niyang lumayo ng konti upang bigyan ng privacy si Ethan. Ano? Nasa ospital? What happened?
Napalingon si Isabel nang marinig niya ang gulat at pag-aalala sa boses ni Ethan. Napakahigpit ng hawak nito sa cellphone. Okay, I'm on my way. Nag-aalalang lumapit si Isabel sa lalaki. Anong nangyari? Mukhang stress na stress si Ethan habang pinupunasan ang mukha niya. Sinugod daw ang papa sa ospital. I'm really sorry, Isabel. I have to go. Hinawakan ni Isabel ang braso ng lalaki. It's okay. Naiintindihan ko, emergency. Sige na, kailangan ka ng papa mo. Dali-daling hinalikan ni Ethan ang kanyang noo. Ipapahatid na lang kita sa isa sa mga driver namin. Tatawagan kita kapag maayos na ang lahat. Nagmamadaling sabi ni Ethan bago sumakay sa kotse. Bahagyang kumaway si Isabel habang paalis ito. Ilang minuto rin siyang naghintay bago dumating ang isa pang kotse ng pagmamay-ari ng mga Suarez. Binigyan siya ng malaking towel ng driver at buong biyahe nagkaroon ng pagkakataon si Isabel upang pag-isipan ang lahat ng nangyari sa araw na iyon. Sa sobrang dami ng kaganapan ay bahagya siyang nahihirapang bigyang linaw ang lahat ng ito. Ngunit isang bagay lang ang malinaw na malinaw para sa kanya at iyon ang nararamdaman niya para kay Ethan. At sa mga oras na iyon, labis siyang nag-aalala sa kalagayan nito. Ano kayang nangyari kay Don Antonino? At doon nagtatapos ang ating ika-6 na kabanata. Ating sundan sa susunod na kabanata kung ano kaya ang tunay na kalagayan ni Don Antonino. Makakaapekto ba ito sa umuusbong na relasyon ni Ethan at Isabel? Sabay-sabay nating abangan. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.